Okay, may mga politiko na sumusunod sa rules at may mga politiko na, well, binabasag yung mismong rulebook. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-kontrobersyal sa kanila. Ito ang kwento ni Congress Meow at kung paano niya ginulo o binago ang Kongreso. Alam mo, minsan, isang simpleng linya lang, yun na yung magpapasiklab sa lahat. Mukhang hindi siya mabuti. Alam mo, yan yung binitawang salita ng isang kapwa mambabatas at dito na nagsimula ang isang political firestorm. So paano nga ba talaga humantong sa ganito ang lahat? So, sino ba itong nasa gitna ng buong issue? Walang iba kundi si Congressman Francisco Kiko Barzaga. Okay, para mas makilala natin siya. Una, tinatawag niya ang sarili niyang Congress Meow. Oo, meow, parang pusa. Isa raw siyang part-time legislator, pero full-time content creator. Siya rin yung nanawagan na i-impeach ang Pangulo. For context, anak siya ng respetadong congressman na si Elpidio P.D. Barzaga. Pero ang pinakakilala sa kanya, yung mga sabihin na nating outrageous niyang social media posts. Talagang kakaiba yung timpla niya ng politika at social media. Pero, paano ba talaga siya sumabog sa national scene? Well, may isang insidente kalagitnaan ng Setyembre 2025 na dito na talaga nag-level up yung gulo. So isipin nyo to, Setyembre 15, 2025, bigla na lang pumasok si Barzaga sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Sinara niya yung pinto, sinabihan ng lahat na umupo at inilatag ang mga plano niya. Ang pasabog, bigla siyang nagdeklara, tatakbo akong speaker. At hindi lang yun, lumabas siya at doon mismo sa plenaryo nangampanya, nag-aalok pa ng mga posisyon. Imagine the chaos, talagang gulat ang lahat. At ano ang sabi ng mga kasamahan niya? Ayon kay Deputy Speaker Ronaldo Puno, delikado raw ang ginagawa niya. Dahil dito, makakagambala sa lahat, mula sa mga seryosang bagay. Ang kinatatakutan ng partido niya noon, ang NUP, baka mawala na ang pagkaseryoso ng Kongreso at maging parang isang sirko na lang. Pero akala nyo ba tumigil na siya dyan? Hindi pa. Matapos niyang umalis sa partido niya, doon pa lang talagang nagsimula ang sunod-sunod at mas direktang mga atake niya. At tingnan nyo kung sino-sino ang mga tinira niya. Si Pangulong Marcos Jr., dating Speaker Romualdez, Majority Leader Sandro Marcos, Deputy Speaker Janet Garin, maging sina Senate President Soto at Defense Secretary Teodoro, hindi nakaligtas. Halos lahat ng bigating pangalan sa gobyerno, tinarget niya online. Ang pinakamalaki niyang banat, yung panawagan niya para sa impeachment ni Pangulong Marcos. Ang dahilan daw, yung kabiguan ng gobyerno na harapin yung multi-bilyong pesong corruption scandal sa flood control. So ipinuposisyon niya ang sarili niya bilang isang anti-corruption crusader. At hindi lang sa social media ang mga komprontasyon niya ha. May isang insidente sa gitna mismo ng budget debates, bigla na lang daw itinutok ni Barzaga yung cellphone niya sa mukha ni Deputy Speaker Janet Garin para lang asarin ang isa pang kasamahan. Ang nasabi na lang ni Garin, "Wag ganyan boss, wag ganyan." Talagang face-to-face na yung drama. Siyempre, kapag ganyan ka-confrontational, asahan mo nang may babalik sa'yo. At yun nga ang nangyari. Sunod-sunod na ang naging formal na reklamo at seryosong consequences laban sa kanya. Naging isang ethics complaint war na talaga. Sa isang panig, yung NUP sinampahan siya ng reklamo, conduct unbecoming, labag sa moralidad, at nag-uudyok pa raw ng sedisyon. Pero hindi siya nagpatalo. Gumanti rin siya ng reklamo laban kay Puno. Sinabing unprofessional yung mga comment tungkol sa mental health niya at ginagamit lang daw yung ethics committee para patahimikin siya. Talagang palitan ng demanda. Hindi lang sa Kongreso ang gulo. Maging ang Philippine Army kumilos na rin. Bakit? Kasi sa social media, hinihikayat daw niya yung mga sundalo na sumali sa mga protesta. Para sa Army, isa itong matinding pagkakasala ng misconduct at paglabag sa kanilang rules. Kaya ang rekomendasyon, alisin na siya sa Army Reserve Force. Pati ang Philippine Commission on Women, umalma na rin. Kinondena nila ang mga social media post niya. Ang tawag nila dito, isang direktang paglapastangan sa karangalan at dignidad ng kababaihan. At hindi lang yon, isa rin daw itong pagtataksil sa tiwala ng publiko. Ang bigat ng mga salita, di ba? So, andito na tayo sa tanong. Paano ba natin dapat tingnan si Congress Meow? Siya ba ay isang disruptor na may validong ipinaglalaban o isa lang ba talaga siyang panggulo?
Dito na nahati ang mga opinyon. May mga nagsasabi, baka yung behavior niya ay may kinalaman sa isang kondisyon tulad ng ADHD. Pero sa kabilang banda, baka naman isa lang itong attention politics. Isang kalkuladong stratehiya para lang mapansin? May isang analysis na gumamit ng isang interesting na term para ilarawan ito. Narcissistic Performative Defiance. Ang haba, no? Pero simple lang ang ibig sabihin. Hindi lang siya basta lumalabag sa rules. Sinasadya niyang labagin ng rules sa paraang maingay at pampubliko para makuha ang maximum attention, lalo na para sa social media. So, yan ang dalawang mukha ng kwento. Para sa iba, isa siyang anti-corruption crusader, ang nag-iisang boses na hindi takot bumangga sa sistema. Pero para sa mga kritiko niya, lalo na sa mga kasamahan niya, isa siyang pampulitikang panggulo. Isang taong gumagawa lang daw ng gulo para sa sariling kasikatan, at sa proseso, sinisira ang institusyon. Kaya sa huli, ang kaso ni Congress Miao ay hindi lang tungkol sa isang tao. Nag-iiwan ito sa ating lahat ng isang napakalaking tanong, lalo na sa panahon ngayon ng social media. At ang tanong ay ito, kailan ba nagiging pagkasira ng institusyon ang pampulitikang disrupsyon? Hanggang saan ang hangganan ng pagiging disruptor bago ito maging simpleng paninira na lang sa sistema? Isang bagay na dapat nating pag-isipan.